Magandang hapon, itong News TV Quick Response Team sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Sa ngayon nga po ay narito tayo sa Zamboanga City, habang nasa Quezon City naman ang kasama nating si Susan Enriquez. At may 10 buwan nga po makalipas ang bakbakan dito sa Zamboanga kung saan nilusob ng mga tauhan ng MNLF Nur Miswari faction itong Zamboanga City, ay binalikan natin ang lugar kung saan nakita natin ang mahirap o kalunos-lunos pa ring lagay ng maraming mga evacuees dito, partikular sa pinakamalaking evacuation center. Ito pong kanilang sports complex dito. At kinumusta natin ang kanilang kalagayan at nakita nga natin na bukod sa kulang sa pagkain ay hirap din sila sa iba pang mga pangangailangan, lalo na ang kanilang tirahan. At hindi nga biro ang trauma at pasakit na inabot ng mga biktima na ngayon nga ay naghihirap pa rin sa mga evacuation center. Narito po ang aking report. Kasabay ng pagputok ng sari-saring issue nung nakarang taon, mga putok ng baril naman ang umalingaw-ngaw sa mga kalsada ng Zamboanga City noong Setyembre 2013. Maraming mga residente ang nagsilikas, pero ang iba naipit sa karahasan sa pagitan ng militar at ng rebelding MNLF na bahagi ng paksyon ng kanilang founding chairman na si Nur Miswari. Nag-ugat ang karahasan sa pagmamarcha ng nasabing paksyon ng MNLF sa Zamboanga para angkinin ang nasabing teritoryo bilang bahagi ng Federal States of Bangsamoro Republic. Tugon ito ng mga rebelde sa pag-usad ng peace talks sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan para sa pagbuo ng Bangsamoro Political Entity. Sumugod ang Quick Response Team sa mismong pusod ng krisis sa Barangay Santa Catalina sa Zamboanga City. Namataan po ng GMA News TV Quick Response Team ang isang pulang SUV dito po sa aming pwesto kanina na tumawid dito sa kordon na inilatag ng mga sundalo at pulis. Saksi ang aming team sa bawat palitan ng putok, mga hiyaw para sa nawalang buhay at daing dahil sa nawalang tahanan at kabuhayan. Doon din napasubo ang aming grupo sa gitna ng bakbakan. Ito nga po, bumagsak mismo. Yun. Oops, bumagsak mismo. May sniper dito. At cover lang ho tayo dito sa may pader. Nang mabagsakan ng mortar ang live position ng QRT, 2 minuto bago umere. Sugatan ng mga residente pati ng ilang membro ng Red Cross. Ang service ng QRT, ginamit na rin pang evacuate ng mga sugatan. Ito nga po ang sitwasyon ng coverage ngayong araw nito. Ito na po yung masabi natin. Ang coverage nito ng krisis sa Zamboanga, nagkamit ng bronze medal para sa coverage ng breaking news sa 2014 New York Festivals. Some of the victims were actually non-combatants. We were able to capture the images of specifically Red Cross volunteers being victims of that very violent episode. Malayo ng narating ng kanilang istorya, pero hindi pa rin natuldukan ang issue. Ito po yung mismo evacuation center na pinupuntahan po ng mga residente dito. Libo-libo na po ang naririto sa may Mampang Elementary School. 10 buwan matapos ang krisis sa Zamboanga, nananatili pa rin sa evacuation center ang maraming residente. Walang sapat na pagkain, tubig at maayos na tirahan. Ultimo dignidad, napakan na rin dahil sa mababang turing sa kanila ng ilan. Problema rin ang laganap na prostitusyon, droga at iba pang krimen. Lalo't may mga nananamantala at nakikihalo sa grupo ng mga evacuees. Dito sa banghouse at saka sa mga tent, mahirap ang siksikan, tapos kulang sa pagkain, ng iba wala na talaga. Ang sasabihin po sa amin, bakit hindi kayo magtrabaho? Walisan nyo yun, tabasin nyo yun. Masakit po sa loob namin. Kasi hindi naman po kakagustuhan namin maging IDPs. Patuloy kami magbabantay hanggang tuloy ang makamit ang kapayapaan, di lang sa reyon, kundi maging sa kalooban ng mga biktima ng madugong bakbakan. Ito nga po, bumagsak.